Budgets! Welcome back to our channel, or if you're new here, hi! Welcome to my budget channel. My name is Leia, and in this channel, I do cost shopping, budgeting, and everything in between. So if you like this kind of content, go hit the subscribe button and the notification bell beside to be updated in my future uploads. So for today, guys, we are going to stuff my husband's salary for the month of March. I have the money here. So let me arrange this first. First, I'll show you my breakdown. I already did this and post it on my TikTok account last Wednesday. So for March, my hubby salary decreases for like 500 pesos. Kasi 'di ba, his salary was 5,200, tas this month ano lang siya, 14,800 lang. Because of some adjustments in their so kung payroll, updated kayo sa balita, yung PhilHealth and all, may mga adjustments silang ginawa. And dumagdag, may nagbawas, may dumagdag sa sweldo. Kaya ito na lang yung ibabudget natin for this month. So again, 14,800. So tithes will get 1,400. This is not 10% na. I know I am slacking on my tithe. Hindi na ako sumusunod sa 10%. And I know some Christians, yung mga followers ko, I am sorry. So, if you, parang ano lang, i-overlook nyo na lang to. Patawarin nyo na lang ako sa part na to. So, again, tithes will get 1,400. Gasolina, 600. Personal, 200. Sean, 700. Clyde will get 100. Aleco, or this is for our electric bill, 300. Our water bill will get just 50 pesos. Tapos, SEDP, this is my weekly payment, 200 pesos. Food will get 5,600. 3,800 naman sa grocery. These two categories, they take almost all of my husband's salary kasi, you know, in this economy, sobra. Internet and load will get 800. Island gas, or this is our cooking gas, 100 pesos. Buffer, 550. So, total of our expenses is 4,400. And I have 400 for school in our sinking funds. So, ayan. Hindi ko na ipapakita yung, yung tracker ko. But, parang na-overwhelm ako sa mga ganap. Hindi ko kinakaya yung expenses ngayong taon. Naluloka ako. But, sige, I am taking responsibility naman. But, I am, you know, parang fighting pa din. Kumakapit pa din ako. Pero, the good news that I have for you guys is I am only 720 pesos behind. Tama ba? Basta yung balance ko on my home credit, yung phone na kinuha ko last year, June or July ata, 720 pesos na lang yung balance ko sa aming home credit. So, yay! Ang due date niya, guys, is December pa. 743 yung monthly payment. Pero nitong mga nakaraang buwan, tinatrabaho ko talaga mabayaran siya ng maaga kasi I want all of our debts to paid by June this year. Kasi may pinag-iipunan ako and I will not talk about it. Tapos, yung yung GCash namin, siya, naghihingalo, but kaya basta, push lang. Push ng push. I know, it's not just me. I know a lot of people who are struggling with our economy right now. But guys, all I can say is, wala tayong magagawa. Ang gawin na lang natin is, hindi talaga tayo mabaon ng sobra sa utang. Kasi nakakaano talaga siya, as in matitempt ka talaga because of the the expenses. Lalo na pag may estudyante, nakakaloka. So again, I am using my today, my pinks. Let me check. So moving on, I am going to stuff this mini or wallet size envelopes. So, tithes will get 1,400. You know, may nag 1 million na naman akong views sa TikTok and I am getting
a lot of heat with my tights. Ang dami pala din na mga hindi naniniwala na kulto and everything daw yung church and all. Pero, hayaan natin sila. Opinion nila yon. Gasolina will get 600 pesos. Medyo na lang. Nalulungkot lang ako. Pag nababasa ko yung mga comments nila, if you saw my video, marami pa po yung mga comments doon na nasa nasa filtered. Ako na lang yung nagbabasa. Nakakalungkot lang. May mga pagmumura pang nangyayari. Doon, minumura ka kasi parang pinapakain mo daw yung church nyo. Okay lang, carry lang. Personal will get 200. Sorry. Naging chika bells na naman. Sean will get 700. Ang dami-dami. Ang laki-laki ng adjustment na ginagawa ko ngayon sa budget namin. Nakakawalang gana. But, that's life. Kung magpapatalo tayo, mas matatalo tayo. So, move forward lang, guys. Hindi kayo nag-iisa. Magkakasama tayo, madami tayo. Yung iba, hindi lang nagsasalita, hindi lang naglalabas na sama ng loob. Pero, I know, mga tao na madami din pinagdadaanan and everything. Ay. So, moving on to this money organizer, bills will get 550. The good thing about this naman, kahit hindi ako maglagay na masyadong malaki, I have a lot of rollovers here or yung mga extra money ko. Kaya nag-rollover ako, guys, kasi like I've told you, may mga buwan na talagang nahihirapan ako sa pagbabudget. Tapos ito yung kinagandahan pag may month ahead or may mga rollover akong iniiwan lang dito sa bills kasi ito yung nila, yung purpose nila pag dumating yung mga ganitong panahon na taghirap talaga. Parang ito yung yung pang natin, pang survival something. Food and grocery will get 9,400. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 400. By the way, it's our wedding anniversary yesterday. So, today is 20. So, yesterday, March 19, when you're into long-distance relationship, masasanay kayo sa mga advanced or late celebrations. So, nag-celebrate kami. Ang gusto ko sana is kami. Kasi limit lang yung oras ng mister ko. I want sana to, na lang. Di ba sabi ko sa inyo, mag-Starbucks sana kami. Kaya lang wala kaming time para doon. Sabi ko, mag-seafood restaurant kami. Wala din kaming time para doon. Kasi, again, parang lang siya. Parang, nakipupo lang dito sa bahay. So, what we do was, lang kami, nagluto lang ako ng seafood na with Cajun sauce. Basta, yun lang yung ko. Yun na lang yung naluto ko. Tapos, kinain namin ng lunch, tapos dinner. Tapos, ayun. Medyo, hanggang ngayon, niraramdam pa din sobrang sawang-sawa. Hindi siya lumagpas, yung expenses para doon. Hindi naman lumagpas ng 1,000, pero sobrang sabog kami. Sabi ko, siguro mag-crave ulit ako sa seafood boil ba yun? Basta, ganon. Mga mga next year na ulit. Kasi sobrang ako sa sa kinain ko. So, again, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 9, 4. In our food and grocery, kaya po medyo malaki yung nilalagay ko sa food and grocery kasi napansin ko na may mga week 5 pala. Nakalimutan ko yung week 5. Anong nangyari? Nagkukulang kami. May weeks kaming may balance kaming weeks. Kasi hindi ko siya na-budgetan. So, kailangan ko siyang, kaya ina-adjust ko yung budget namin para mapunan yung mga negatives namin sa aming tracker kasi puro na po pula. As in, naliligo na ng pula, which is negative yung tracker ko. And, ayun, isa pa yun sa nagkukos ng frustrations ko kasi gusto ko sana dapat halos puro itim or blue. Pero hindi, puro talaga sa pula. As in, puro negative. So, home will get 900, 5, 6, 7, 8, 9. Miscellaneous, 550. And this 1, 2, 3, 4 will be for school. So, ito naman sa aming school. Negative, aalisin ko din to later kasi sabi ko sa inyo, alas lahat po ng categories namin ngayong buwan is negative. Kaya medyo nahihirapan ako.
And, wag mo na kayang aalis guys kasi yung promise ko, magpapag-giveaway tayo. Papakita ko sa inyo yung mga prices na included sa aking pag-giveaway. Titingnan ko kung nandito na lahat. So, here is yung 100 envelope saving challenge na medyo may ano na. Medyo maalpog. Maalikabok. Something. Kasi ito na siya. 100 envelopes plus yung container. Ipapadala ko to sa inyo. And ito, sobrang ano na to, pinabigay ko din yung isa nito. Gustong-gusto ko, kaya lang hindi kasya yung phone ko. Phone stand siya. Kung magawa nyo ng paraan, di go. Ito yung marker. Grocery list. From printing body po ito. So, thank you, Pam. Itong stickers na to na dalawa. Itong mga stickers na to dito. Bibigay ko din to. Tali natin. Pasok kayo natin. And, IOU na mga etchos. Ito may marker. Tama-tama to dito. Tapos, itong wallet size na tracker, budget sheet. Tapos, ito din. Meron din ako dito nilagay na 26 saving challenge na tracker. Na ano lang, 3,200, 500, ay, 3,250 lang. Kaya nyo magawa, guys. Kaya nyo matapos. Fully fund na placeholder. Again, 26 weeks challenge na medyo malaki. And itong 2024 saving challenge na peach naman. Themed. So, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, January. Buyan. Basta yun na. Basta kompleto to. At ito pala, nakita nyo na to guys, ginamit ko na to. So, used to, na wallet na to, used siya. Pero, ano pa siya? Not abuse. So, magagamit nyo pa rin. And, itong, laminated envelopes na Christmas Saving Challenge and Vacation Saving Challenge na clear sa likod, guys. Ayan, nakikita nyo. Tama-tama tong marker dito. Ano no, nakita nyo yung alikabok guys. Ganito na siya katagal dito sa nakatago na hindi ko naasikaso. Pasensya na, lilinisin ko to bago ko padala sa inyo, promise. And here, di ba sabi ko niyo sobrang dami. Tapos, eto guys, ipapamigay ko to. Naku, nakita nyo, naging ano na to, naging personal money organizer ko to, di ba? Pero, pinalitan ko yung personal ko na binder. So, bumalik po ako, bumalik ako dito kasi iniisip ko kung alin na ipapamigay ko, kung ito or ito. Ito kasi, ano na siya, makikita nyo na siya na, super, ano na siya, makikita nyo na yung pagiging wear and tear niya sa labas. Hindi na siya maganda. Kaya sabi ko, and ayoko din siya ipamigay guys. Kasi ito lagi yung pinakauna na wallet, or binili ko para sa ka-etchosan na to, dito sa envelope system. Tapos, ito yung mga ano niya, diba? Yung mga ka-etchosan niya. And, kung natatandaan nyo yung binigay sa akin ni Loy. So, ito na siya. Hindi ko na alam kung nakikita ba sa ano. So, ito na siya. Nilagyan ko lang siya ng ano, ng mga label. So, ito yung savings ko. Ito yung sa business, sa wants. Tapos, dito ako cute na cute dito sa biz niya. Kasi, sobrang bumagay yung label na ginawa ko. So, ito yung para sa giveaway, sa Christmas. And, ito dinagdag ko. Itong extra kasi, may extra pa siyang envelope, kahit 5 lang naman dapat yung categories. And, back to this one. So, ito siya guys. Used siya, pero not abused. Kaya lang, ito may mga residue nung label. So, I mean, yung residue ng label na tinagal ko dito. Kaya, ang ginawa ko is gumawa ako ng label din for you guys. Kung nakikita nyo, ano siya, Mickey Mouse din yan. So, patungan nyo na lang para matakpan yung mga residue, or pwede naman siya malinisan. Malilinisan siya guys, wala lang talaga akong time ngayon. Kasi nga po, nagpapaka-motherhood na ako dito sa bahay. So, lagi na akong pagod. Umaga pa lang po, ubos ng energy ko sa pag-asikaso ng mga Junax. And this one naman, this binder is your Ipon Challenge binder. So, I have 25 pieces of saving challenges here na reusable. So, yearly, pwede nyo siyang simulan. Yearly, pwede nyo gamitin. Kahit ilang taon nyo guys gamitin, magagamit nyo to kasi laminated na siya. Marker na lang yung bibilhin nyo. And, you will also get 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na envelopes din. Yung ginawa ko lang to na mali lang kasi ako. Tapos,
Etong budget planner. Wait, tago ko muna to. Hindi ko alam guys, nakikita nyo kasi umaga po ako nag-film. Iba yung ano, yung sinag ng, hindi maganda yung sinag ng araw dito sa kwarto. Akala ko makakatulong, pero hindi siya nakakatulong, promise. Tapos here is the budget planner. Ito yung bi-weekly naman. So, ayan siya. Plus, 24 saving challenges sa likod. So, punong-puno. As in, ang dami-dami yung saving challenge na gagawin pag kayo yung nanalo sa pag-giveaway ko. For the mechanics, guys, ano lang, lagay lang kayo. Ito kasi pang ano ko sana yan pang birthday ko sana yan. Pag birthday giveaway. So, hashtag birthday, ano lang kayo. Hashtag 37 kasi I turned 37 last February 22. So, hindi naman po masyadong halata sa face ko. Ano ko, mukhang 40. So, ano yun lang. Maglagay lang kayo ng hashtag 37 kung gusto nyong manalo sa pag-giveaway ko this time. So, ayun. Thank you so much. Thank you so much for watching, guys. Always remember that it's not our salary that makes us poor. It's our spending habit. Na medyo, ay, basta. So, see you again next time. I love you. God bless you. And have a blessed Sunday. Bye!